Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na ang haligi ng tahanan. Matatag na pananampalataya, mapagmahal na puso. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Ang paksa po natin ngayon ay merong main verses. Dalawa mga kapatid. Isang nasa Old Testament at isang nasa New Testament. Dito sa basahin muna natin mga kapatid, yung ating mga pangunahing dalawang talata na ating pag-aaralan. Sa Joshua 24:15 at Efeso 6:4. Sa Joshua, ang sabi rito, ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos na mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. At yung nasa Efeso naman, sangayon kay Apostol Pablo, Efeso 6:4, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangangaral ng Panginoon. So sa mga tatay, no, sa mga lahat na mga daddy, papa, itay, kung ano man ang tawag sa inyo, pwedeng lolo na rin, mga kapatid. At mga sila'y mga itinuturing na mga inaasahan sa kanila, mga nagsisilbing haligi ng tahanan na nakikinig ngayon. Isang mapagpala at maligayang araw ng mga tatay sa inyong lahat. Sapagkat ngayon mga kapatid ay June 21 ay Father's Day. So yun mga kapatid, Happy Father's Day. Mga kapatid, kapag pinag-uusapan ng isang gusali, ito sa lesson natin, ang haligi ng tahanan. Kapag pinag-uusapan ng isang gusali, building o bahay, may isang bahagi na madalas ay hindi natin napapansin. Dahil madalas yun ay nakatago sa mga pader, diba? Nakatago sa mga palitada. Diba? Yun yung haligi. Yung haligi mga kapatid, yun yung column. Yung vertical. Vertical, no? Yung patayo ng mga poste na malalaki. No? Ang haligi ang pumapasa ng bigat ng bubong, kisame, at lahat na nasa taas, flooring. Ito yung sumasalo sa hampas ng hangin kapag may bagyo. Hindi ito nagrereklamo. Natural, no? Materialis yan, hindi nagrereklamo. Hindi ito umalis sa kanyang pwesto. At dapat lang, wag umalis sa kanyang pwesto. May literal na haligi. Dahil yung haligi mga kapatid, kapag siya'y bumigay, pag bumigay yan, guguho ang buong istruktura. Ngayon mga kapatid, literal yon. Punta tayo sa spiritual, yung haligi ng tahanan. Sa loob ng pamilyang Pilipino, yan ang tawag natin sa mga ama. Tinagurian sila mga haligi ng tahanan. Kung yung mga ina, ang tawag ay ilaw ng tahanan, eh yung sa Pilipino, no? At sa mga ama naman ang tawag ay haligi ng tahanan. Ngunit kung alam nating lahat na sa modernong panahon na kinabibilangan natin ngayon 2026, yung pagiging ama mga kapatid ay hindi po madaling bagay. No? Napakabigat ng pressure. Kung talagang gusto natin tuparin yung pagiging haligi natin ng tahanan. Mabigat ang pressure. Nariyan yung pressure na kumita ng salapi na ipantutustos dito sa pabago-bagong ekonomiya ho natin. Yung pressure na maging mabuting asawa, kasama yan. At ang pressure na magpalaki ng tama o mapalaki ng tama yung kanilang mga anak sa mundong ito na puno ng ingay ng social media at ng iba't ibang impluensya. Dahil sa bigat ng pasanin, mga kapatid, ng mga tatay, ito pinag-uusapan natin mga responsableng tatay, ha? Pero nila yung mga lasyengong tatay dyan na walang inutupag kundi mag-iinom,
magbabarkada, minsan hindi pa nga nagtatrabaho, no? Kahit meron naman trabaho, kaya kahit may capacity magtrabaho. Hindi natin pinag-uusapan yun. Pinag-uusapan natin yung ideal na tatay, responsableng tatay. Di ba? Dahil sila yung nagpapasa ng mabigat na pasanin. Marami sa mga ama ngayon na mga responsible na tatay, tahimik lang na napapagod. Marami nagtatanong sa kanilang sarili ng patago. Sapat ba ang ginawa ko bilang ama? Nagagampanan ko ba ng tama ang aking tungkulin bilang tatay, bilang haligi ng tahanan? Ngayong Father's Day, mga kapatid, nais kong sabihin sa bawat ama na naririto ngayon na nakikinig, hindi ka nag-iisa. No? Hindi ka nag-iisa, kapatid. At may disenyo ang Diyos para sa iyo. Ang tunay na lakas ng isang ama ng tahanan ay hindi nakasalalay sa laki ng kanyang kinikita o sa galing ng kanyang pisikal na lakas. Kundi mapag-aaralan natin dito ngayon, ang tunay na kalakasan ng isang ama ng tahanan ay yung kanyang katapatan sa Diyos at sa kanyang mapagmahal na puso para sa kanyang pamilya. Suriin po natin, mga kapatid. Meron tayong dalawang mahalagang paalala rito mula sa salita ng Diyos, yayamang dalawang talata rin ang ating mga pangunahing talata. Yun, dun tayo kumuha ng dalawang mahalagang paalala kung paano tayo magiging matatag na haligi ng tahanan, yung mga tatay. No? Batay sa ating main verses sa Joshua 24:15 at Efeso 6:4, ang lesson natin ay pangunahin na hati sa dalawang punto. Punto number 1, pamumuno na may direksyon. Ito ay may kaugnayan sa tinatawag sa English na spiritual leadership. Punto number 2, sa Joshua yun. Makikita po natin maya-maya yan. At sa punto number 2, pagdidisiplina na may paggabay. Ito ay tinatawag na intentional discipleship. Papaliwanag po natin yan sa pag-usad po natin. So, pag-aralan natin, dito tayo sa punto number 1 sa Joshua 24:15. No? Ang mga ama, yung mga tatay, no, dapat manguna sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang makikita natin dito sa talatang ito. Yung sa Joshua 24:15, binasa natin kanina. Ang unang tungkulin ng isang ama ay ang magbigay ng direksyon. Hindi lang sa pisikal na buhay, kundi higit sa lahat sa spiritual na buhay ng pamilya. Kaya nga dito, mga kapatid, nakita po natin dito yung sinabi, famous to, no? Yung sinabi ni Joshua dito sa bandang huli, highlight natin, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yan yung for me and my house, we will serve the Lord. No? Ang ating pangunahing punto sa talatang ito, yan nga, mga kapatid, tungkol sa spiritual leadership. Tingnan natin, mga kapatid, no? Pag-aralan natin itong napakagandang talatang ito, na maganda makita natin yung historical background ng talatang ito. Ito yung historical background, ayon na rin dun sa konteksto. So, bago natin tingnan yung sinabi rito na ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin yung mga nakapaligid na kasaysayan tungkol dyan. Mahalaga maunawaan natin yung sitwasyon ng Israel nung panahon yon. Matanda na dyan si Joshua. Pansinin ninyo, no, Joshua chapter 24. Hanggang chapter 24 lang po yung Joshua. Yan po yung huling kapitulo ng Joshua. Si Joshua, siya yung pumalit kay Moises. No, si Moises hindi na nakatawid sa Jordan River. Hindi na pinayagan si Moises na pumasok sa lupang pangako. No? Napag-aralan natin yon. Ang naging leader na pumalit kay Moises, si Joshua. Naging leader ng bansa, naging military leader din. So, hindi lang militar, kundi talagang leader siya. Naging spiritual leader din. No? Si Joshua ay matanda na nung panahon na ito. No? At malapit nang mamatay. Sa chapter 23, verse 1 hanggang verse 1 to 2,
at saka sa chapter 24, no, tinipon niya ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Shechem, lugar yon doon, upang bigyan sila ng kanyang huling tagubilin. So, ito yung farewell ni Joshua. Kung titingnan natin ang summary niya, mga kapatid, sa Joshua 24:1 hanggang 13, no, ay binalikan ni Joshua ang kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ano-ano yung mga dinaanan niya dyan, mga kapatid? Tinawag ng Diyos si Abraham mula sa lupain na mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Doon galing si Abraham Yung originally, yung angkan ni Abraham, sumasamba talaga sa Diyos-Diyusan sa Mesopotamia yan, mga kapatid. At pinapaalala ni Joshua yung kasaysayan ng Israelita. Pinapaalala niya na iniligtas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt. Alam natin yan. Tapos iningatan sila sa ilang, sa wilderness. Naglalakbay sila ron. At pinagtagumpay sila sa laban sa kanilang mga kaaway. Patungo sa lupang pangako, dami na lang nadaanan ng mga kaaway. Nagtagumpay sila. Hanggang doon sa lupang pangako, nagtagumpay sila. At ibinigay sa kanila ang lupang pangako, yung Kanaan. Sa madaling salita, mga kapatid, sa eksena rito, no, yung historical background at ang context nito, pinapaalala ni Joshua ang lahat ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila nito, warning ito ni Joshua, sapagkat may panganib pa rin na ang mga Israelita ay bumalik sa pagsamba sa ibang Diyos. Kaya binanggit ni Joshua ang dalawang grupo ng mga Diyos. Balikan natin yung talata, no? Dalawang grupo ng mga Diyos-Diyusan ang binanggit niya. Una, sabi nga rito, ito nga, no? Sa umpisa, no? Ngayon, kung ayaw ninyo maglingkod sa Panginoon, kung ayaw ninyo maglingkod sa Panginoon, kay Yahweh, ay piliin ninyo sa araw nito kung sino ang inyong paglilingkuran o mamili kayo. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, ang tinutukoy dito, yung ilog dito, hindi Jordan River, kundi doon sa ilog ng Euphrates yan, mga kapatid. At tinutukoy niya, yung mga Diyos na sinamba ng kanilang mga ninuno bago tawagin ng Diyos si Abraham doon sa Mesopotamia. Yung kanilang mga ninuno, mga kanununuan nila, ay naglilingkod sa ibang mga Diyos o sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. So, yun po. At yung pangalawa, mga kapatid, ay ang mga Diyos ng mga Amoreo, na ang lupain nila ay inyong tinitirhan. Nasakop na nila yung Kanaan Nasagasaan na nila yung Amoreo. Pinalayas na nila riyan. Yung mga Amoreo ay kabilang sa mga naninirahan sa Kanaan. Bago natalo ng Israel, nananatili pa rin, nanatili doon yung dinatnan nila doon yung Amoreo. Kaya lang, natalo nila sa digmaan yun. Sapagkat ibinigay ng Diyos yung Kanaan sa Israel. Pero kahit natalo na, bagamat natalo na sila ng mga Israelita, nananatili pa rin yung impluensya ng kanilang reliyon, ng mga Amoreo, doon sa Kanaan. Reliyon at kultura, nananatili pa rin. May tukso pa rin para sa mga Israelita na gayahin ang mga pagano sa kanilang paligid. Kaya bago sila pumasok doon, di ba, may mga warning ang Diyos. Na pagpasok nyo dyan, huwag nyong gagayahin ginagawa ng mga bansang yun. May tungkol sa mga pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. So, yun po mga kapatid, no? So, pinamili at tanghamon. Ang tanghamon ni Joshua dahil dito nasabi ni Joshua, mga kapatid, na piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. So, mamili kayo. Hindi niya, parang sinasabi ni Joshua rito na hindi kayo maaaring manatiling walang desisyon. Kailangan magdesisyon kayo. Kailangan ninyong mamili. Hindi pa pwedeng kahit saan. Mamili kayo. Kung magasabi, pinamimili lang ng isa Sama talaga kayo. Maglilingkod ba kayo kay Yahweh o sa Panginoon? O maglilingkod kayo sa ibang mga Diyos? Ano ba ang Diyos ang inyong paglilingkuran? Ang tunay na Diyos ba ang inyong paglilingkuran? O ang Diyos na mundong ito?
Nakita niyo mga kapatid, no? Ang isang aral dito sa panahon natin ngayon, makikita natin na dapat may choice may choice ang tao. Binigyan ng choice. Pero ang ipinapayo sa atin ay yung katulad ng kay Joshua. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So, kita nyo mga kapatid, no? Ano kaugnayan yan sa pinag-uusapan natin na ang amay haligi ng tahanan? Dito makikita natin ang napakahalagang katangian ni Joshua bilang pinuno ng kanyang tahanan. Hindi niya sinabi na bahala na yung aking pamilya kung ano ang gusto nilang gawin. Madalas ganun eh. May freedom of religion tayo. Okay. Bahala na kayo magdesisyon. Kung ano religion ninyo, ano bang klaseng pananampalataya meron kayo. Hindi din niya sinabi na hintayin ko muna kung ano magiging pasya ng aking mga anak. May mga ganun din eh. Hindi ganun, di ba? Bilang pinuno ng sambahayan ng pamilya niya, malinaw ang kanyang paninindigan. Sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yan ang desisyon ko, di ba? Natural, susunod yung mga anak niya. Kasi leader siya. So ito yung larawan ng isang ama na may matatag na pananampalataya. May malinaw na direksyon at nangunguna sa kanyang pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Sakita niyo yung spiritual side na dapat asikasuhin ng mga ama ay yung pananampalataya ng kanyang pamilya. Yung tunay na pananampalataya. Sa ating panahon, maraming ding mga Diyos na nakikipag-agawan sa puso ng pamilya. Maraming mga halos ituring ng mga tao na kanilang pangunahin sa buhay. Di ba? Kung sabi ng Panginoon sa Kristo, kung ano ang laman ng puso mo, kung nasa ang tinuturing mong kayamanan, nandun ang puso mo. Kaya nga mga kapatid, sa panahon natin ngayon, mas pangunahin ng maraming tao ang alin? Salapi, kaysa sa Diyos. Trabaho, kaysa sa kanilang pananampalataya. Libangan, mas malaki ang ginugugol na panahon sa libangan. Kasikatan, teknolohiya, at iba't ibang mga makamundong hangarin. Kaya yung challenge dito sa bawat ama, ngayon, ay katulad ng challenge din noong panahon ni Joshua. Ano magiging direksyon ng iyong pamilya, ng iyong sambahayan? Maaari mo bang masabi? Diretso mo bang masasabi, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Nagsasalita siya sa ngalan ng kanyang sambahayan din. Sigurado siya sapagat siya'y namumuno ron eh. Ganyan ang ama ng tahanan na leader din siya, spiritual leader siya. Hindi yung leader na amo-hari lang ng tahanan, kundi spiritual leadership meron siya. Kaya mga tatay na nakikinig ngayon, tingnan ninyo yung papel ninyo. Number 1 papel natin dito, sang-ayon sa nadaanan natin dito, lumalabas asikasuhin natin, pangunahin ang espiritual na kalagayan ng ating mga anak. Paano natin gagawin yan, mga kapatid? Kung paano natin gagawin yan, so yan punto number 1, papasok tayo doon sa punto number 2. Yung pagdidisiplina na may paggabay. So, eto po mga kapatid, yung ikalawang punto natin. Sabi rito, intentional discipleship. Pag sinabing intentional, sinasadya. Pag discipleship, yung ginagawa mong alagad ni Kristo. Di ba? Yung pag sinabing discipleship, gagawin kang alagad. Gagawin kang disciple ng Panginoon. Kaya ang ibig sabihin nito mga kapatid, ng intentional discipleship tungkol sa mga ama, yan ang dapat ginagawa ng ama, ng mga tatay sa bahay nila, sa tahanan nila. Meron siyang intentional discipleship, ibig sabihin sinasadya niya, planado at tuloy-tuloy, na paggabay ng mga magulang upang hubugin ng kanilang mga anak
na maging tunay na tagasunod ng Panginoon. Hindi ito nangyayari ng kusa lang. Napababayaan lang natin yung mga anak na mag-decide, lalo na kung mga bata pa sila. Bata pa lang, titrain na natin ang ating mga anak na patungo sa sisiguro din natin na kapag nagkaisip sila, magdidesisyon sila na maglilingkod sila sa Panginoon. Yung mga anak ay hindi otomatikong magiging makadiyos. Kinakailangan ng sinasadyang pagtuturo dyan mula sa pagkabata pa lang. Paggabay, pagsaway, at pagpapakita ng mabuting halimbawa. O, tingnan natin mga kapatid dito sa Efeso 5:4. Ang sabi dito, naka-address to sa mga tatay. And you fathers, ang mga ama. Mapapansin natin, particular to na tinawag ni Apostol Pablo ang mga ama, tinatawagan niya. Hindi ba ibig sabihin na wala nang pananagutan yung mga nanay? Eh, yung topic natin, mga tatay, di ba? At tinutumbok natin talaga rito mga ama. No? Binibigyan din dito yung natatanging responsibilidad ng mga ama bilang pinuno ng sambahayan. Bagamat yung nanay meron din responsibilidad. Eh, tapos na yun, Mother's Day, napag-usapan na natin yun. Dito naman tayo sa mga tatay. No? Kaya, hindi ibig sabihin, hindi kasama yung mga nanay sa responsibilidad. Eh, tatay muna, pag-usapan natin. Sa kultura ng panahon ni Pablo, mga kapatid, malaki ang impluwensya ng mga ama sa direksyon ng kanilang pamilya. Maski naman sa atin ngayon, di ba? Kaya yung utos na ito, mga kapatid, ay direktang ibinibigay o ibinigay ni Pablo sa mga tatay. E ganun din sa atin, mga kapatid. Yung mga ama, hindi lamang tagapagbigay ng material na pangangailangan. Siya ay may pananagutan sa espiritual na kalagayan ng pamilya, moral na direksyon ng mga anak, at pagpapalaki sa kanila ayon sa kalooban ng Panginoon. Ganun nga ba? Tuloy natin, mga kapatid. Sabi nito, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. O yan, mga kapatid. Ano ibig sabihin na ibunsod? Do not provoke your children to wrath. Huwag mo ipoprovoke. Huwag ikaw yung magtutulak sa kanila para magalit sila. Ito yung unang utos sa talatang ito. Bago sabihin ni Pablo kung ano ang dapat gawin ng ama, sinabi muna niya na hindi dapat gawin. Yung hindi dapat gawin. Kasi yung talata, parang nahati yan sa dalawa. Yung hindi dapat gawin at yung dapat gawin. Ano hindi dapat gawin? Eh, huwag mo bubunsod sa galit ang inyong mga anak. Huwag kayo magpo-provoke ng galit. Huwag niyo itutulak para magalit ang inyong mga anak. So, hindi ipinagbabawal dito ang disiplina. Ang ipinagbabawal, yung maling paraan sa pagtrato sa anak na nagdudulot ng galit at kapaitan. Paano ba yun? Sa practical, mga kapatid, maaaring mangyari ito kapag sobrang higpit. Pag sumobra ka sa kahigpitan, laging may bawal, ngunit wala namang paliwanag. Bawal yan, huwag ka na magtanong, basta bawal. Lalo na kung may edad na anak mo, nagkakaedad na, papaliwanag mo kung bakit. At yung hindi makatarungang pagtrato, may paborito ka, pinapahalata mo na mas paborito mo si kuya kaysa kay ate. May paborito at may napapabaya naman. At yung sobrang pamumuna, critical ka na masyado. Kaya nga, mahilig ka sa kritisismo. Laging mali ang nakikita, ngunit walang pagkilala sa mabuti. Puro mali na lang ang pinupuna mo. Pag nakagawa na mabuti, hindi mo naman pinapansin. Alam niyo yun? Puro kamalian na lang ang sinasabi. Eh, dapat kapag gumawa naman ng kabutihan, purihin din natin ang ating mga anak. Pakita natin na na-appreciate natin yung kabutihan nila. At yung pagpaparusa, dahil sa bugso ng damdamin, yung disiplina sobra-sobra. Disiplina na dala ng galit, imbis na pag-ibig. Parang madalas nating ibiro yan . Hindi mo papaluin o paparusaan ang anak mo dahil kamukha siya ng asawa mo.
Galit ka lang kay ganito, bubuntun mo yung galit mo sa anak mo. Gugulat ngayon anak, tingin sa'yo na anak mo, malupit ka. Huwag ninyo ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Pero pa sinabi siya rito, mga kapatid, si Pablo sa Colosas, tungkol sa huwag ninyo ibubunsod sa galit ang inyong mga anak. Bakit? Bakit hindi natin ibubunsod sa galit? Tingnan nyo, mga ama, huwag ninyo ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Baka bang hina ang loob nila. Ganun nga mangyayari nun, mga kapatid. Pag ibinubunsod ng ama sa galit ang kanyang mga anak, madi-discourage sila. Discourage o manghina ang kalooban, lest they become discouraged. So may paraan ng pagpapalaki ng nagtutuwid tayo. May paraan din ng pagpapalaki na sumisira naman, nadi-discourage sila. Kapag ang ating mga anak ay naitulak natin sa galit, hahantong yan sa madi-discourage sila. Manghihina ang kanilang kalooban. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, lumalabas ngayon dito, ay hindi yung pagpapalaki na lumili ka ng galit, kundi pagpapalaki na humuhubog ng katwiran. Kaya kung itutuloy natin sa Efeso, balikan natin Efeso, no? So yan yung negative. Wag. Ano yung dapat natin gawin? Kundi akayin ninyo sila. Akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. O, dito man tayo, balikan natin sa isa. Maganda yung pinipiga natin. Akayin. Pag sinabing akayin, But bring them up. Mula sa pagbabawal, lumipat si Pablo ngayon dito sa positive naman. Ito utos, kanina bawal . Ito na dapat mong gawin. Yung ama, hindi lamang iiwas sa mali. May dapat siyang gawin. Yung salitang akayin, mga kapatid, ay nagpapakita ng yan. Pag nag-aakay ka, inaaruga mo. Ginagabayan mo, patuloy na pagbubog. Hindi ito minsanang gawain lang. So, akay mo, di ba? Paano ka nag-aakay? Di ba? Inaalalayan mo yan. Yan yung literal, di ba? Ganun gagawin natin sa mga anak. Aalalayan natin. So, hindi mo lang minsan gagawin yan. Ito ay isang panghabang buhay na responsibilidad habang lumalaki ang ating mga anak. So, hindi sapat na sabihin, bahala na sila matuto sa buhay. Matututunan din nila yan. Wag. Yung ama ay dapat maging gabay. Ang mga anak ay nangangailangan ng direksyon. Tulungan natin. Alalayan nga . Akahin mo. Pag akahin mo, hindi mo pababayaan. Di ba? Tuturuan mo yan. Yan, sumunod dito sa pagsasanay. Training. So may training, mga kapatid, di ba? Alam natin ang training, pagsasanay. Yung salitang ito, tumutukoy siya disiplina, pagtuturo at paghubog ng pagkatao. Kasama dito yung winawasto mo siya, pagtuturo ng tama, paglalagay ng hangganan, paghubog ng mabuting ugali. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagpapabaya. Ang ama ay nagmamahal at nagtuturo ng pagtutuwid. Nagtutuwid siya. Kaya dito, mga kapatid, ng disiplina ay hindi pag-iganti. Hindi ka mamamalo, mananakit ng anak mo na walang dahilan. Dapat ipinapaliwanag yan. Hindi ito pagpapakita ng kapangyarihan. Paghubog ng karakter, kaya mo tinitrain yung anak mo, inuhubog mo siya. O tama naman, biblical, paluin mo yung bata hanggat maliit siya. Pero pag laki niya, papaluin mo pa ba yan? Ano ba, college na yan, high school. Ewan ko, kung may namamalo pa sa inyo na high school. Hindi na bagay. Parang hindi na kayo umabot doon, elementary pa lang. Sanayin nyo na, mga kapatid. Sa pagsasanay, ano pa? At pangaral. Ano yung pangaral? Pag sinabi pangaral, tumutukoy yan sa pagtuturo, pagpapaalala, at paggabay sa isip at puso. Hindi sapat ang disiplina lamang. Kailangan din maunawaan ng anak natin kung bakit siya itinutuwid. Halimbawa, hindi lamang yan na sasabihin natin, "Hoy, huwag mong gawin yan." Kundi, ang dapat, huwag mong gawin yan dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang gagawin mo, yung kalooban ng Diyos. So, ituturo natin. Yung layunin na hindi lamang pagsunod sa magulang,
kundi pinapakita natin na pagsunod yan sa Diyos. Tinitrain natin yung anak natin. Intentional discipleship yan eh. Kaya nga, pangaral, silip tayo rito. Tingnan nyo. Noong panahon pa ni Moises, sinabi sa Deuteronomio, paano natin pangangaralan ng ating mga anak? Sabi, ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Ito salita ni Moises to. Bilin niya sa mga Israelita o ilalagay niya sa puso yung mga salita ng Diyos. Salita ng Diyos yung tinutukoy dyan eh. Tuloy natin. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Ano ituturo dyan? Yung salita ng Panginoon. Ituturo ng buong sikap sa mga anak sa lahat ng panahon yan. Ganon dumadabas yan eh. Kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Pinapakita lang dyan sa lahat ng pagkakataon na po pwede mong isingit yan, isingit mo. Kahit ano pa ang ginagawa ninyo. Binabanggit-banggit mo, tinuturuan mo ang iyong anak ng salita ng Diyos. So, yan yung uri ng pangangaral na sinasabi rito sa Efeso. Di ba? Pagsasanay at pangangaral. O, hindi lamang pagsawayan kapag nakagawa na mali. Kundi patuloy na pagtuturo, pagpapaalala at paggabay sa anak. Upang makilala nila ang Diyos at matutong sumunod sa kanyang kalooban. So pag nag-uutos tayo sa mga anak natin, lalo kung bata pa yan, ipapaliwanag natin, kaya mo sinasabi yan, dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Ang tahanan ang unang paaralan ng pananampalataya. At ang mga magulang, lalo na yung ama, ang isa sa mga unang guro na itinalaga ng Diyos. So nakita niyo no, sa pagtitrain ng ating mga anak, tinitrain natin sila na lumaki na may takot at pananampalataya sa Diyos. Ang tahanan ang unang paaralan ng pananampalataya at ang ama ang siyang unang pangunahing guro. So yun po mga kapatid. Kaya nga sabi rito no, na kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Pangaral ng Panginoon. Ito yung pinakamahalagang bahagi ng talata eh. Hindi lamang sinabi ni Pablo pagsasanay at pangangaral, kundi pagsasanay at pangangaral, no? Pangaral pala, pangaral ng Panginoon. Pagsasanay at pangaral ng Panginoon. No? Ibig sabihin, yung pamantayan ng pagpapalaki sa ating mga anak ay hindi ayon sa kultura, hindi ayon sa tradisyon, hindi ayon sa opinyon ng tao, hindi ayon sa uso sa lipunan. Ang pamantayan ay ang Panginoon. Ang layunin ng pagpapalaki ay hindi lamang maging matagumpay ang ating mga anak, hindi lang maging mayaman, hindi lang yung maging edukado, kundi maging tao na sumusunod sa Diyos. Kailangan mapalaki natin mga anak natin na taong may takot sa Diyos. Kaya maaaring maging matagumpay ang isang anak sa mundo, pero malayo sa Diyos. Maaaring maging tagumpay sa karir niya, pero paano kung malayo ka sa Diyos? Ang tagumpay ng isang amang Kristiyano ay hindi lamang nakikita sa propesyon ng kanyang anak, kundi sa kanyang relasyon sa Panginoon. Sipin nyo lang, no? Hindi natatapos doon sa kulang yun eh, kung hindi siya umunlad sa pananampalataya, sabi natin, o yung anak ko, engineer na ngayon, yung anak ko, doktor na ngayon. Sana, doktor siya na mananampalataya, engineer siya na mananampalataya. Kung doktor lang, hindi naman mananampalataya. Engineer nga, hindi naman mananampalataya. Professional nga, hindi naman mananampalataya. Hindi ganoon, mga kapatid. Kailangan tumanda sila na may takot sa Panginoon, na may tamang pananampalataya. Yan ang ipinakikita ng talatang yan. Na huwag ninyo ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akahin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. So yun po, ang hamon sa atin mga kapatid ay hindi lamang tayo tinawag bilang mga tatay na magtaguyod ng tahanan, kundi tinawag din tayo upang
maghubog ng mga kaluluwang maglilingkod sa Panginoon. Yung pamilya natin dapat talaga mo nasasabi natin, saganang akin, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. So yun po mga kapatid. No? Habang pinakikinggan natin itong katangian ito ng isang ama ng tahanan, isang spiritual leader, di ba? Kita nyo, no? Nagdidisiplina na may pagmamahal at nagbibigay ng kalinga at presensya. Marahil, siya sabi na iba, mukhang mahirap ata yan, brother. Sasabihin na iba na mukhang nakakaramdam ng kabigatan. Ang hirap naman. Nagkulang ako rito. Laki ng pagkukulang ko sa baging ito. Eto mga kapatid. Kaya natin pinag-aaralan yan. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Nais kong sabihin sa inyo na wala namang perpektong tatay. Lahat tayo ay may pagkukulang, lahat tayo may pagkakamali. Pero ang magandang balita mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos na maging haligi gamit ang ating sariling kalakasan. Meron tayong isang perpektong Ama sa langit, ang ating Panginoon Diyos. Ang ating Amang Diyos. Siya yung huwaran ng tunay na Ama. Siya ay mapagbihaya, mapagpatawad, matyaga at hindi nagbabago. Kapag tayo ay napagod bilang tatay, lumapit tayo sa Diyos. Humingi tayo ng karunungan, kalakasan, at pagmamahal sapagkat sa Kanya nanggagaling lahat yan. Pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Kaya mga kapatid, para sa mga tatay ngayon, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung hindi nyo man nagawa ang maraming bagay dyan, lumaki na ang inyong mga anak, nagsitanda na, o sa mga bata pa, na mananampalataya, magkakaanak pa lang o bago pa lang nagpapamilya, may sapat na panahon pa kayo. At sa mga katulad ko, halimbawa, kung nagkamali man tayo sa nakaraan, kung may magkakamali man, ang biyaya ng Diyos sapat para magsimula tayong muli. Simulan natin sa maliit na bagay. Ang ipanalangin, ang ating asawa, at ang ating mga anak bago tayo matulog. So yun ang pwede natin gawin lahat, mga kapatid. Mag-pray tayo, panalangin natin sila. Pamilya natin, panalangin natin. Dapat yung tatay talaga nangunguna sa panalangin para sa kanyang pamilya. Kausapin sila na may banayad na tinig. Akayin natin sila sa pagsamba sa Diyos. Para sa mga asawa at mga anak, yung haligi, napapagod din yan. Mga tatay nyo, napapagod din yan. At yung mga tatay, ay hindi naman yari sa bakal yan, hindi yan si Iron Man. At lalong hindi yan si Superman. No? Sila rin ay nasasaktan. At nag-aalala rin. Ngayong araw na ito, mga kapatid, pakita natin ang pagmamahal natin sa kanila. Panalangin natin sila, sabihin natin sa kanila, salamat tatay, dahil hindi ka sumusuko para sa amin. So, yan ang responsableng tatay. Kung hindi man kayo naging responsable nung araw, magbago tayo. Mapagbiyaya ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Kumuha tayo ng kalakasan at biyaya sa Panginoon Diyos. So hanggang dyan mga kapatid, ay nakatulong ito sa atin para ang ating pagdiriwang ng Father's Day ay mas lalong maging makabuluhan. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.